Ayun na naman mga boss. Napakatiin. Pero tumama si kabayan dun mga boss. Niyanig na yung Cuban fighter mga boss. Napayakap dito. Napayakap yung Cuban dun boss. Tinamaan niya dun ng solido. Kuntikan na sana. Buti na lang at napayakap. Pero kailangan niya mag-ingat. Yo, kumusta po kayong lahat at maligayang pagbabalik po dito sa Matt Daily Fights. Sa video na ito mga boss ay samahan po ninyo ako panoorin ang laban ng ating kababayan na si Harmonito De La Torre laban dito sa undefeated prospect ng Cuba na si Hadir Herrera. So sa laban na ito mga boss ay undefeated joke po yung mga kalaban ng ating kababayan kung saan ay hawak ni Hadir Herrera ang 9 wins, 0 loss at may 6 wins by way of knockout. Pero mas lamang po sa karanasan yung ating kababayan kung saan ay hawak nito ang solidong kartada na may 22 wins, 4 losses at may 14 wins by way of knockout. So sa makatuwid mga bossing ko, hindi man lang nangalahati yung record ng kanyang kalaban dito, itong si Hadir Herrera. Pero all I can say mga boss, 50-50 po yung laban na to sapagkat ay alam natin kung gaano kagaling ang mga Cuban fighter, lalong lalo na ngayon sa nakalaban ng ating kababayan na undefeated po. Anyway, as you can see, nagsisimula na po ang opening round dito despite scheduled for 8 rounds in the lightweight division. Medyo mabibigat na po ang kamao dito kasi nga nasa lightweight division na tayo. So the Filipino fighter here is wearing black and golden trunks while the Cuban fighter here is wearing white gloves and also white trunks. Kasama yung kanyang buhok, white din mga bossing ko. Let's go. As you can see, nagtatansyahan pa itong dalawa. Just like what I said, 50-50. So both guys are taking care. Nakasalalay po dito yung undefeated record ng Cuban fighter habang yung ating kababayan naman ay nakasalalay din yung kanyang mas eksperyensyado. So tingnan natin kasi mas lamang siya pagdating sa experience. Di hamak na mas malayo ang kanyang narating at marami na siyang nakalabang kapwa professional fighter. Here we go. What a good counter coming from the Filipino fighter pero hindi umabot. Medyo maliksi at magandang depensa nitong Cuban fighter. Good straight to the body by Hadir Herrera. Kalmado lamang. Okay. Medyo malapit na magtapos ang opening round. 50-50. Maganda rin yung depensa ni Kabayan. I hope ma-maintain niya hanggang dulo. Good right straight pero hindi tumama ng malinis. Hadir Herrera has a good defense. Maganda rin yung kanyang reflexes dito. Yan ang alam natin pagdating sa Cuban fighter. That was a good counter coming from Herrera. Napatas yung ating kababayan in that exchanges. Pero focus si Kabayan. Right straight pero hindi tumama mga boss. Masyadong maliksi at mabilis itong Cuban fighter. Ginugulo niya yung depensa ng ating kababayan dito. It was a good right ang pinatama ng Cuban fighter. Let's go. Seconds left bago magtapos ang opening round. Okay. I think the Cuban fighter will take the round 1. Medyo maganda yung kanyang depensa at yung ring generalship. Nakapagpatama ng counter bago magtapos ang opening round. Okay. Let's go. Here we go. Hindi tumama. Grabe, maliksi mga boss. At doon nagtapos ang opening round. Here we go, round 2 na po tayo mga bossing ko. So for me, para lang sa in my own opinion ay nakuha po ng Cuban fighter yung opening round. Pero I'm not saying na hindi magaling si Kabayan. As you can see, maganda naman yung kanyang depensa dito. It's just hindi po timing yung kanyang mga kombinasyon kung saan ay yun, hindi lumalapag ng malinis. Pagkus siya ang naka-counter nitong Cuban fighter. Here we go. Dito sa round 2 ay nakikita na natin na medyo umiinit ng both fighters. Let's see kung ano ang kaya pang gawin ng ating kababayan and kung ano ba ang magiging reaction nitong si Hadir Herrera kung makapagpatama ng malinis yung ating kababayan. Kasi wala pa akong nakitang solid na punches mula sa ating kababayan. What a good counter. Ganda ng uppercut na counter na pinatama ni Herrera. Nayanig po yung ating kababayan. Another right hook. Good 1-2.
Lumapag yung right straight pero hindi solido kasi may sabi atras itong kanyang kalaban kaya hindi solido yung pagkatama. Another counter. Maliksi din si Kabayan eh. But then maganda lang yung talaga yung timing ng Cuban fighter. Although magkaiba yung reach and height advantage. But remember guys, both guys are in the same weight, which is the lightweight division. Ayun, inaararo na po yung ating Kababayan. Ang ganda ng exchanges pero si Kabayan ang bumagsak dun mga boss. At yung binilangan nga si Kabayan mga bossing ko. This is not a good sign for the Filipino fighter. Maganda yung exchanges pero siya yung binilangan. Kasi nga may tumamang suntok eh. Tingnan natin kung makakabawi pa si Kabayan dito. Kabayan is a Sanman fighter. Maganda rin yung kalidad ng mga Sanman boxers. Here we go. Ang lakas ng counter ni Herrera. Buti na lang hindi tumama dun. Nakakatakot yung kanyang uppercut na counter mga boss. Tsaka yung kanyang right hook. Magaling din tumiming eh. May lakas din si Kabayan pero nahihirapan siya magpatama ng kanyang solidong punches. So dapat ito yung kanyang baguhin or yung kanyang timing mga boss. Nang sa ganun ay magkaroon ng chance upang maipalapag ang kanyang mga solidong suntok na binibitawan. Ito sa good 1-2. Yun pa lamang ang pinakamalinis sa suntok na pinakawala ng ating Kababayan. Nakakapagod yung ganitong labanan mga boss. Magaling yung Cuban fighter mga boss. Grabe yung kanyang ring generalship. Okay, mukhang may reklamo eh. Here we go. So we still have seconds left bago magtapos ng second round. And I guess Cuban fighter will take the round 2 again. Just like dun sa previous round. Yung opening round. Maganda talaga yung kanyang ring generalship mga boss. Bout to kay Christian Araneta mga bossing. Kung si Christian Araneta makakalaban nito, talagang 50-50 kasi magaling din yun mga boss. Maganda yung kanyang ring generalship. Let's go, round 3 na po tayo. So I hope magkakaroon ng magandang game plan yung ating Kababayan dito sa third round. Kasi nga medyo dehado na siya eh. Nakapagtala ng isang knockdown yung kanyang kalaban dun sa second round. Although hindi man maliwanag kung may kasama mang suntok, but then binilangan pa siya. Ayun, binilangan po ulit. Nako po, delikado, 2 beses na mga boss. Baka madali siya ng Cuban fighter. Let's see kung makarecover pa ng maayos. Mabilis at may lakas itong Cuban fighter mga bossing ko. Napakadelikadong kalaban ito para sa ating Kababayan. Let's go, sana makabawi si Kabayan mga boss. Dapat talaga magkaroon siya ng magandang depensa dito. Maliksi yung kanyang kalaban at kitang-kita naman kung gaano siya nahihirapan dito magpatama ng kanyang mga kombinasyon. Let's see. Kumukuha ng magandang timing. Good left straight. Pero kailangan niya mag-ingat sa mga counter na binibitawan nitong Cuban fighter. Grabe, ganda ng head movement mga boss. Talagang walang patama yung ating Kababayan kung ikukumpara natin dito sa Cuban fighter. Nagmukhang amateur yung ating Kababayan dito mga boss. Iba talaga gumalaw yung mga Cuban fighter mga bossing. And we all know maraming Cuban fighters na champion, world champion. Ayun, na-counter na naman si Kabayan dun. Napakadelikado ng left uppercut at left hook counter. Ayun na naman mga boss. Napakadiin. Pero tumama si Kabayan dun mga boss. Niyanig niya yung Cuban fighter mga boss. Napayakap dito. Napayakap yung Cuban dun boss. Tinamaan niya dun ng solido. Kuntikan na sana. Buti na lang at napayakap. Pero kailangan niya mag-ingat. Baka ma-counter. Ayun, napayakap na naman. Nakatama at nakapagpatama ng solido mga bossing. Grabe, napapayakap dito yung Cuban fighter. Dahil sa solid punches. Let's go. Yan, yakap na naman mga boss. Tinamaan si Kabayan doon. Nako po. Sayang yung momentum mga boss. Lakas nun mga boss pero sayang talaga. Sayang mga boss. Sayang. Ganda na sana ng pinakita ng ating Kababayan doon sa third round at nakakabawi na siya. Kaso hindi nag-iingat mga bossing. Grabing lakas na counter yun.
Anyway, congratulations pa rin. And see you po sa susunod pa nating mga videos.